Congressman Albi Benitez nagsalita na. Naku, ito magandang usapin to mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, minsan, actually galing ako Hong Kong mga kababayan. Galing ako Hong Kong, galing ako Singapore, nakaraang taon galing ako Siargao. Pag pumunta ako sa Siargao, pag nakakita ako ng Pilipinas na nakakasama puro kano, minsan naririnig ko sa isipan ko, ayan, meron na naman tayong kababayang umahon sa kahirapan. Bakit? May kasamang kano. Meron na naman tayong kababayan na nasalba na naman ang hirap kasi may kasamang kano. Di ba? Ganun agad ang nasa isipan natin, mga kababayan. Kapag nakakita ka Pilipina, may kasamang kano, sasabihin agad, ayan, meron na naman tayong kababayan na umahon sa kahirapan kasi may kasamang kano. Ito, kakaiba ito, mga kababayan. Hindi ito usapang kano, usapang Albi Benitez at Ivana Alawi ito. Ito, Congressman Albi Benitez rumisbak sa bawsi complaint ng kanyang ex-wife. Ex-wife ba? Ito, pakinggan natin. Rumesbak ang kampo ng bilyonaryong congressman na si Albi Benitez matapos siyang kasuhan ng kanyang asawa dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act. Ang latest sa marital scandal sa agenda report ni Sandro Ochona. Mainit na usapin at trending pa rin sa social media ang marital scandal na kinakaharap ngayon ng billionaire lawmaker na si Albi Benitez. Inirereklamo ng asawa ni Albi na si Nicky Lopez Benitez ang mambabatas ng paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children's Act o VAUC dahil sa umano'y pagwa. Batay sa mga lumabas na kopya ng complaint affidavit online, nakumpirma daw ni Nicky ang pangangaliwa ng kanyang asawa nang matanggap niya ang petition for declaration of nullity of marriage kung saan inamin ni Albi ang pagkakaroon ng dalawang illegitimate children. Nabanggit din sa reklamo ang aktres na si Ivana Alawi na mistress daw ni Albi. Pero depensa ng mambabatas sa pamamagitan ng kanyang abogado, walang basihan ng mga aligasyon at gusto lang daw gumanti ni Nicky matapos simula ng annulment proceedings. Kaduda-duda rin daw ang timing at motibo ng reklamo. Hindi rin daw totoo na inabuso ni Albi si Nicky economically at psychologically. Sa katunayan, ayon sa kampo ni Albi, simula raw nang ikasal sila ay nakapangalan na kay Nicky ang mga mansyon nila sa Forbes Park at Dasmariñas Village. Bukod dito, nakatitulo rin daw kay Nicky ang kanilang high-value assets gaya ng condo units, luxury vehicles at publicly listed shares. Binigyang diin din ng abogado ni Albi na ang pagpapangalan sa mga individual na iniuugnay sa kaso ay naglilihis lang sa tunay na usapin at nais lang kumuha ng simpatsya mula sa publiko. Matatandaang sa isang vlog noong December 2023 kasama ang aktres na si Bea Alonso, inamin ni Alawi na nakikipag-date na ito pero hindi niya pinangalanan kung sino ito. Noong early 2024 naman, nag-viral ang isang video na kita sina Ivana at Albi sa airport sa Japan kaya umugong ang issue sa kanilang dalawa. Ilang beses na ring laman ng balita si Ivana dahil sa kanyang bahay at mamahaling mga bag. Sa kanyang YouTube channel, sinabi ni Ivana na minana niya mula sa kanyang Moroccan father na si Samir Al-Alawi ang maraming properties kabilang na ang isang bahay sa Bahrain. Namatay ang ama niya noong 2018 pero ang lahat ng iniwan ay pinangalan sa kanya kahit pabuhay pa ang kanyang ina at may 3 pa siyang kapatid. Sinabi rin ni Ivana sa kanyang YouTube channel na 1 milyong piso kada araw ang kanyang kinikita pero hindi raw niya ginagastos ang kanyang kita bilang influencer kundi ginagamit sa kanyang pamilya at tulong sa kanyang mga subscribers. Ayon sa Celebrity Net Worth noong 2023, si Ivana ay may kabuang $8 million o mahigit 400 million pesos. Siya rin ang may-ari ng skincare brand na Ivana Skin. Simula nung pumutok sa social media ang reklamo ng asawang si Nicky, pinilit na ng agenda na kunan ng direktang pahayag si Albi. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin siyang tugon. Para sa agenda, Sandro Ochona, Billionario News Channel. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ganito lang yan eh.
Kanina, nagbiyahe kami. Sa kalsada, meron akong nakita pusa. Yung pusa, syempre, makita mo pusa yan eh. Pag inaalagaan mo yan, makulit yan, masayahin yan, di ba? Minsan nangangalmot, minsan hindi. Minsan, kapag tayo nabubuisit, itatapo na lang. Pero yung pusa, pag tumatai ng ginto yan, putang ina, hindi mo itatapon yan. Ang pusa, pag lumuluwa ng ginto yan, putang ina, pahalagahan mo yan. Ganun ang nangyari. Ang bagay kasi, actually, mga kababayan, ako dati, nung medyo bata-bata pa ako, sabi ng lolo ko sa mga pinsan kong babae, tayo, mahirap tayo, umaasa lang tayo sa mga padala sa mga nanay ninyo. Kapag kayo lumaki, mag-asawa kay na Amerikano, kay maraming pera. Fights na, quits na ang pamumuhay mo pag maraming pera. Di bali ng matanda. Itulak mo lang sa hagdan, sa'yo na yung mana niyan. Yun ang sabi ng lolo ko. Dito sa sitwasyon, ang nasa akin, mga kababayan, ang nasa aking opinion dito, opinion ko to ha, may ads tayo, huwag po kayo mag-skip. Opinion ko lang ito, mga kababayan. Ganito kasi yan eh. Sa totoo lang, kung ito si Congressman Albi Benitez, kung walang pera ito, tapos ganyan hitsura, hindi yan nahabulin ng kanyang ex-wife. Totoo yan. Ito, I will tell you frankly, kung si Manny Pacquiao hindi kumikita ng bilyon, sa tingin nyo, mahalin ni Jinky yan? Diba? Yun lang naman. Kung si Albi Benitez, congressman, walang pera, try nyo si Albi Benitez, taga-walis lang ng kalsada yan. Kung hanggang sa ngayon, kahit matagal na pala silang hiwalay ng asawa niya, kung hahabulin pa yan, tigilan nyo nga ako. Tigilan nyo ako sa mga ganyang bagay. Kung ako ngayon, mayaman ako, kahit yung titi ko, sing laki lang ng hinlalaki ko, hahabulin ako ng babae. Anin mo, kahit malaki titi ko, kung wala man akong pera, sa tingin ninyo, sa tingin ninyo, hahabulin kaya ako? Tigil-tigilan nyo nga ako. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, hindi naman kasi, Diyos ko, Pinoy tayo. Alam natin yung kalakaran. Sabi nga ng lula ko dati, wag kang mangasawa ng Pinoy. Bakit? Pakapangasawa ka. Lasinggero, sabungero, adik, bugbugero. Mangasawa ka, kano. Bakit? Malaki na titi, may pera pa. Diba? Natingin ninyo si Albi Benitez, kung walang pera to, habulin. Loso. Gilan nyo nga ako. Totoo naman ako mga kababayan. Mali ba? Kahit nga noon si Dagul, kung hindi artista yan, sa tingin nyo, makapangasawa si Dagul. Gilan nyo nga ako. Ganun lang, kasimple. Tandaan ninyo, ilang taon na pala silang hiwalay, pero hinahabol pa rin siya ngayon kasi may anak sila. Money talks. Diyos ko, si Manny Pacquiao palang basihan ninyo. Kung hindi, si Manny Pacquiao boksingero, durug-durug ng ilong. Walang bilyon yan. Sa tingin niya, magtagal sila ni Jinky. Loso. Gilan nyo nga ako. Si Milay nga. Si pangalan ng asawa ni Milay, yung sa PBB. Sa pangit ni Milay, magtagal kaya asawa niya si Jason yan. Kung walang milyon na pinapanalunan, lose. Gilan nyo nga ako. Totoo yan. Bakit? Ngayon, sa buhay natin, practical. Mga asawa ka ng gwapo, tapos wala namang pambili ng brief. Pag nabuntis ka ng gwapo na yan, ibubuhay ninyo. Tignan nyo si Francis Leo Marcos. Lahat ng nakikita nyo sa akin, magsunugan tayo. Abo na ang buto ninyo. Pera ko hindi pa nauubos. Pangit na nga, mayabang pa. Marami pera eh. Nakapagjowa, Mayo, Murugami. Ganda asawa. Francis Leo Marcos. Nung nalaman ni Mayo na scammer pala, hiniwan. Hiniwala yan. Totoo, di ba? Tigil-tigilan nyo nga ako. Alam nyo, yun lang ang reaksyon ko. Money
is root. Hindi ko alam ang sudugtong yan. Alam nyo, maraming pangit na artista, nagtagal. Bakit? Kasi may pera, nagtagal ang mga jowa. Meron pa nga ako nakitang vlogger na kalbo na puro tato, 3 asawa. Si Makagagong, ay si ano ba yon? Sino yung jowa ni Cherry White? Si Boy Tapa nga eh. Si Sanderford nga eh. Diyos ko. Tigilan nyo nga ako. Ganun lang yun. Simple. Kailangan pa bang i-memorize yan? May kahawig kami dalawa. Tignan nyo si Wamos. Si Wamos. Tignan nyo. Mukhang lamok. Sa tingin nyo, kung hindi kumikita sa pagbablog yan, putang ina, hindi mahalin ng jowa yan. Nalaman ng nanay eh. Wamos, pinatulpo. Bakit? Magaganda-ganda ng anak ko. Partner, mukhang lamok. Nung nalaman, milyon-milyon kita. Nay, bukas okay na. Di nagkaroon ng mature. May mature na ngayon. Ganun lang. Simple eh. Pag walang pera yan, nga. Ako hindi ako nang lalait kasi nakikita nyo rin naman. Sabihin niyo si Wamos, anong habol niya ni ano? Ang pangalan ng asawa niya? Hindi ko na alam pangalan, basta. Ganun lang naman. Alam mo, sa totoo lang, bilang praktikal, kahit pangit yan, kahit matanda yan, mahalin mo. Bakit? Pag namatayan, may mana yan eh. Ganun lang yun. Asawa ka ng gwapo, malaki titi, matangkad, maputi, walang pera. Pag nabuntis ka niyan, putang ina. Kain hangin, tae utot. Patay, pasmong bitok. Totoo yan. Gwapo, matangkad, malaki titi, maputi. Pag nabuntis ka, kain hangin, tae utot, pasmong bitok. Di bali ng pangit, basta mayaman. Diyos ko, tanungin ko kayo. Congressman Albi Benitez, huwag niyo sabihin Dax. Kaya pinag-agawan. Bali ng hindi Dax. Okay lang kung Dax, kung gwapo. Tigilan niyo nga ako. Ganun lang. Mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan Even if I start in the wilderness, this spot is perfect for me to build. I first focus on gathering resources. Hindi na masyadong habaan yan. Nako, yun naman talaga ang totoo. Tiyak yun, habulin talaga ng mga babae. Sabi ni Sir Marcelo Rosete, maliit titi, mga billionaire naman. Wala naman ako iba reaksyon nagsabi lang ako ng totoo. Kung sakali si Congressman Albi Benitez wala itong pera, ewan, bakit ba ninyo pinoproblema yan? Wala pa nga kami ulam dito, pati ba naman si Benitez pinoproblema ko pa.